salita ng Amang Diyos mula sa langit na naging tao sa pagsako sa sala ng sangsinuko. Puri na o Jesus, salita ng Amang Diyos mula sa langit na naging tao sa pagsako sa sala ng sangsinuko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Sa Ingles,
The solemnity of Annunciation. Pagpapahayag ng mabuting balita. Gusto ko pong isipin na ang Diyos hinanda talaga ang araw ng pagpapahayag kay Maria. Dahil nakaplano ang lahat mula pa noong lumang tipan. Planado na, nakasulat na, nakalathala na. Kaya nga, sabi sa unang pagbasa, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. Tingnan nyo, no? Bago pa naganap ang lahat, hindi pa sinisilang si Maria, nakasulat na ang plano ng Diyos. Nakalathala na. Father, nakatadhana ba? Sasabihin kong nakasulat kesa sa nakatadhana. Kasi tayo, pag sinabing tadhana, mangyayari. Tama? Pag sinabi niyong destiny, gusto natin mangyari. Pero sabi, nakasulat. Nakasulat pa lang. Para mangyari yon, kailangan ganapin. Kailangan ganapin. At lahat tayo, may plano ang Diyos. Parang mga estudyante, plano ng Diyos, sila'y makapagtapos. Nakasulat yon. Badong, nakasulat. Liam, 11. Nakasulat. Plano ng Diyos, kayo'y makapagtapos. Ang saya, no? Pero dapat niyong ganapin. Hindi pwedeng uupo lang at iintayin mangyari. Sa ating ebanghelyo, pinangalanan ang babaeng iyon. Pinangalanan ang dalaga na siyang magdadala sa kanyang sinapupunan at magsisilang noong sinasabing Emmanuel na yon. At ang dalagang yon ay walang iba kundi si Maria. So pwede pala, no? Sinulat ng Diyos, estudyante, makakatapos. Wala pang pangalan. Hindi pa Liam. Hindi pa agad. No? Hindi pa agad Badong. No? Hindi pa. No? So, hindi ka pwedeng makasiguro na ikaw yon. Paano mo makakasiguro? Ganapin mo. Sundin mo ang Diyos. Ganyan yung ginawa ni Maria. Sinunod niya ang Diyos. Pero, madali bang sundin ang Diyos? Hello. Nagtatanong po ako. Walang sagot. Madali bang sundin ng Diyos? Madali. Para sa ating hindi naman kasali sa kwento, parang imposible na paniwalaan at tanggapin ang plano ng Diyos. Diba? Di naman tayo kasali, buhay ni Maria yon. Para sa atin, andali sabihin, sige na, umuo ka na. Andali sabihin, sige na Liam, mag-aral ka na. Andali sabihin, Badong, sige, mag-aral ka. Pero kung yung buhay ninyong titignan, parang ang hirap. Father, di ako binibigyan ng mama ko ng baon. Paano ko makakatapos? Diba? Father, mahirap lang kami. Wala nga akong pang matrikula. Paano ko makakatapos? Andali sabihin tayo. Tayo mga usisero. Tayo mga sulsol. No? Kasi hindi naman natin buhay. Tayo mga nakikimarites lang. Pero yung may sariling buhay, parang tila imposible. Tila hindi mangyayari. Tila hirap tanggapin ng sinasabing planong iyon ng Diyos. Pero kay Maria, nangyari, ginanap niya ang plano. Tinanggap niya dahil sa 3 bagay na sinabi ng anghel na nagbigay kasiguraduhan at kumpiyansa kay Maria. May 3 bagay na sinabi ang anghel
na nagbigay confidence, na nagbigay assurance kay Maria. Una, ang sabi ng anghel, ang Panginoon ay sumasa iyo. Sabihin niyo nga po, the Lord is with you. Kapag alam mong kasama mo ang Diyos, nasa iyo ang Diyos, walang dahilan para hindi mo maramdaman ang seguridad. Tama? Ano pa bang makakapag-assure? Sinabi na sa iyo, sumasayo. No? Hindi lang kasama mo, kundi nasa iyo. Walang dahilan para ikaw ay hindi makasiguro. Kaya magaling ang Diyos eh. Una pa lang, pinaalam na niya kay Maria na kasama niya ang Diyos. Nasa kanya ang Diyos. Natural, hindi agad yon natanggap ni Maria. Dahil pinagkaisip-isip niya yung ganung bati ng anghel. Di ba? Pinapakita lang na tao si Maria. Dahil ginamit niya ang isip bago siya sumunod. Di ba gano'n naman? Bago mo tuparin ang isang bagay, iisipin mo muna, tama ba to? Posible ba to? O, Liam, di ba lagi ko sinasabi, pumasok ka sa school. Sasabihin ni Liam, Father, wala namang ginagawa sa school. Ikasama yun eh. Di ba? Kasama sa bilang yon ng school year. Kailangan mong tuparin. Kasi ganyan din gagawin mo pag nagtrabaho ka na. Pag ayaw mong pumasok, hindi ka papasok. Pwede yun. Kaya kasama sa training yun eh. Yung walang ginagawa sa school, pumasok ka. No? Kailangan mong itulak yung sarili mo. Di ba? Kailangan mong ganapin. No? Madalas ganun eh. Natatalo ng isip ang plano ng Diyos. Kasi meron tayong sariling gusto. Meron tayong sariling plano. At gaya ni Maria, ginamit ang isip. Anong sabi? Paano mangyayari yon? Gayong ako'y dalaga. Kaya nga, ang sunod na kasiguraduhan na sinabi ng anghel kay Maria, huwag kang matakot, Maria. Sabi niyo nga, huwag kang matakot. Do not be afraid. Yan yung ikalawang kasiguraduhan. Pagkatapos maisip ni Maria, pinakalma siya ng anghel sa kanyang nararamdaman. Pinakalma ang kanyang emosyon. Bakit? Kasi nung panahon ni Maria, kapag ang babae ay natagpo ang nagdadalang tao na walang asawa, may kaparusahan. Paglabag yan sa batas. Anong gagawin? Babatuhin. Oh, hindi ka ba matatakot? Diba? Kaya si Maria, no, yung isip niya agad, ang bilis eh. Pero, kahit mabilis mag-isip si Maria, mabilis din ang Diyos. Anong sabi? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot, Maria. Ito yung mga salitang nagbigay kasiguraduhan na huwag siyang makaramdam ng masama. Kapag sinabi sa iyo na huwag kang matakot, wala nang dahilan para matakot. Napawi ang takot ni Maria. Pero hindi lang tanong ang kanyang nasa isip. Hindi lang yung tanong na, paano mangyayari gayong ako'y dalaga? Dahil sa huli, pinaliwanag ng anghel sa kanya ang mangyayari. Di ba, Liam? Sinasabi ko, pumasok ka, tapos nangangatwiran ka, wala naman pong gagawin. No? Sabi ko, pumasok ka lang. Kasama yan eh. No? Di ba? Ngayon, ang hirap intindihin, kasama ba talaga yon? Ang hirap intindihin, may aral ba talaga doon? No? Ngayon, di mo na intindihan. Pero kung tatanggapin mo, maunawaan mo. Hindi man ngayon, pero paglaki mo. Pero, ang sasabihin ko, huwag ka matakot. Pumasok ka. Maliwanag. Pinaliwanag ng anghel kung ano ang mangyayari kay Maria.
Kaya nga, panghuli, pangatlo, ang huling kasiguruduhan na sinabi ng anghel ng Panginoon, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Nothing will be impossible to God. Tanging ang tao lang na may pananampalataya sa Diyos ang makakaunawa ng ganitong mga salita. Kaya kapag nananampalataya ka sa Diyos at kilala mo siyang, walang dahilan para ikaw ay tumanggi. Walang dahilan para tumanggi. Mga kapatid, bawat isa sa atin, may plano ang Diyos. Maring wala pang pangalan, dahil mapapangalanan lang yon pag ito ay iyong tutuparin. Ha? Mapapangalanan lang yon. Gusto ng Diyos umasenso? Gusto. Gusto ng Diyos tayo'y magmahal? Gusto. Gusto ng Diyos tayo'y maging malusog? Gusto. Ang tanong, gusto mo? Gusto mo ba? Hello? Ikaw ang tutupad nun. Ikaw ang tutupad. Walang iba. Malalaman mo lang na plano yun sa iyo ng Diyos kapag tinanggap mo ito. Una, tandaan, ang Panginoon ay sumasayo. Kapag alam mong nasa iyong Panginoon, walang dahilan para hindi makasiguro. Pangalawa, huwag kang matakot. Kung hindi mo alam ang gagawin, huwag kang matakot. Ipapaliwanag sa iyo ng Diyos. At pangatlo, kung tila imposibleng mangyari, tila imposibleng tuparin ang sinasabi ng anghel, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Amen. Amen.